Yan. So, ngayon pong ngayon po ikalawang linggo. Ano po? Kay Bainarian pa. Unang linggo. Oo nga pala, huling linggo nga pala yung ating anniversary, ano? So, kaya nga pala sumayaw itong dalawang to, unang linggo nga pala. So, ngayon po ay unang linggo ng atin pong buwan ng September, ano? Nasilip na po ba si Jose Marichan? Bermans na po, Bermans, ano? So, parang napakadali ng panganahon, ano po, pag aking iniisip that kailan lamang tayo po ay sumalubong sa bagong taon, ano? Nang may kagalakan, narito po tayo ng December 31st up to January 1 at tayo ay nagpupuri, sumasamba sa Panginoon, nagkakainan at napakasaya. But now, it's bare months again. No? Malapit na ulit tayong sumalubong. Ano po, kasi tayo po, para po dun sa mga hindi po nakakaalam, ay atin pong sinasalubong ang bagong taon sa pamamagitan ng pagpupuri at pagsamba para ang ating bagong taon, ang buong taon ay nagpupuri tayo at sumasamba sa Panginoon. Amen? Kaya purihin po ang Diyos. So, ilang buwan na ang nakalipas? 9. 9 months ka nang iniingatan ni Lord. Amen. Sa 2025. 9 months ka nang pinagaganda at pinapopogi ni Lord. Amen. Ano? 9 months ka nang pinagpapala ni Lord. Amen. Oo, nagkakautang ka, oo, nagigipit ka, pero hindi ka naman pinababayaan ni Lord. Amen. Hindi naman kailangan ikaw ay malimos upang ikay makakain. Hindi ba? Sapagkat ang biyaya, wala man laman ang bulsa pag minsan, pero mayroon pa rin biyaya at pagpapalang sapat dahil may mga ginagamit ang Panginoon ng mga tao upang tayo ay pagpalain. So, matatawag ba nating ang Panginoon ay great? Amen. But not all of that, kasi sabi dito, because our Lord is Jesus Christ, our great King. So, siya yung ating great King. Alam niyo po, kagaya ng sinabi ni Pastor Roger, if you are under the kingship of the Lord, or the kingship of any king, the king is the one who provide all your needs. Yun yung ibang mga king ay mga fleshly king yon. How about our king? Our king is the Lord Jesus Christ who supply every needs of us. Amen? Kaya hindi tayo dapat mag-alala. Kinanta natin, huwag mag-alinlangan, sa mundong ginagalawan. Saka ba gumagalaw? Sa mundo. Diba? May kasagutan. Diba? Kay saya-saya ng buhay. Pwede bang tingnan mo yung katabi mo? Ngitian mo siya ng napakalaking ngiti. Yung pinakamalaking ngiti mo, yon. Ngitian mo. Kay saya-saya ng buhay kapag kapiling ka. Kay ganda-ganda ng buhay kapag kasama ka. Di ba? Anong gusto mo? Lagi kang nakasimangot? O lagi kang nakangiti? Lagi ka na lang nakangiti, Kaya, praise God. So, ngayon po, ang ating pag-uusapan, meron po tayong pupuntahang 4 na lugar. Alam ko kayo, mahilig kayong gumala, Ayan, mamaya, may pupuntahan tayong 4 na lugar, But before that, alam nyo na si Lord, He is a God that gives reward. Alam niyo po, nakakatawa, meron tayong isang kababayan, Pilipino na nag-champion. Kauna-unahang female. Ayan, nawala nga, yan. Babaeng nag-champion
sa tennis. Ano? Si Alex. Babae po yun. Ano? Kasi Alexandra yun eh. Ano? So, kaya siya ay nabigyan ng reward. Alam niyo po, hello. Oh, anong bang gagawin ko? Hindi, okay na. Ayan. Alam niyo po, ang daming reward na natanggap ng babaeng to. Ano po? Siya po ay kinuha ng Louis Vuitton, $5 million endorser. Siya po ay kinuha ng Emirates Airline for 10 years free travel anywhere in the world. And 2 million every year. Ano? So, kung itong mga tao nagbibigay ng reward, ano? How much more si Lord? That in this last 3 months of 2025, humanda ka, kapatid. Si Lord, nakahanda ang mga reward niya sa iyo. Hindi pa tapos si Lord sa iyo sa 2025. Kung sa loob ng 9 months na ito, may mga struggle ka, meron kang mga sabihin natin na trials, pero may 3 buwan pang nalalabi para bumawi si Lord sa iyo. Amen? Hallelujah. So, ang title po ng ating pag-uusapan ngayon ay, yan, paki-plus nga po ng ating, ay greater reward now more than ever. Ano? Ano ba yung greater reward na inihahanda ng Diyos sa bawat isa? Siyempre, unang-una, nung tinanggap mo ang Panginoon, may reward ka na. Ang reward ni Lord sa iyo ay yung iyong walang hanggang buhay. Amen. At yung reward na yon ay binigay sa iyo ng Lord. Walang sino man ang pwedeng makapagtumbas ng halaga. Kahit kontraktor ka pa. Ano? Hindi kayang tumbasan yon. Sapagkat ang nagbigay ng reward na to, ng yung everlasting life, ay walang iba kung hindi ang ating great King, the Lord Jesus Christ. Amen? Kaya mga kapatid, maging excited ka, palakasin mo ang iyong pananampalataya that you have 3 months to go na i-reward ka pa ni Lord. Maaring ngayon, nakikita mo, paano kaya mangyayari yun? Parang hindi nakakapaniwala, no? Ganito kasi, huwag kang titingin. Sabi nga ng Bible, ano? Pag ikay tumingin sa ulap, hindi ka magtatanim. Pag tumingin ka sa hangin, hindi ka mag-aani. Kaya, don't look at your situation right now. Because God can change your situation tomorrow, next week, next month. Ano? Kaya baguhin ni Lord yun. Bakit? Siyang may control ng lahat ng bagay. He controls everything. Ano? Pastor, bakit hindi ko nararanasan yung mga sinasabi mo? Why? Kasi nga, bakit lumubog si Peter nung siya'y naglalakad sa tubig? Dahil sa iyong pananampalataya. Huwag tayong magdadoubt kay Lord. Amen? Oo, nadyan. Yung nangyayari sa iyo ngayon, yung nangyayari sa mga kasama natin, yung mga nangyayari sa kaibigan mo. Oo, nariyan ngayon. Di ba, may bad news ngayon. Hindi na papapasukin yung mga contract worker. Yun yung rules nila. Pero kayang i-flip ni Lord yun. Naranasan po namin yan. 2013, 2014, ang sabi ganito, hindi ka pwedeng ma-permanent residence pag wala kang skilled status. Kaya ang mga Pilipino kung saan nangalat, may napapunta sa Saskatchewan, may napapuntang New Brunswick, ako po napapunta ng Wetaskiwin. Ano?
Pero, wala pang isang buwan, binago na naman. Kasi ganyan ang tao. Ang utak pabago-bago. Tingnan mo katabi mo. Ayan. Sabihin mo, kapatid, huwag kang pabago-bago. Ayan, ha? Huwag kang pabago-bago. Ha? Bakit? Bakit hindi nararanasan? Tingnan po natin to. Sabi sa John chapter 14 verse 12, I can guarantee this truth. Those who believe in me will do things that I am doing. Ano? Sabi niya, ikaw daw, ito'y ginagarantiyahan ko. Pag sinabing guarantee, pag sinabing ginagarantiyahan, anong ibig sabihin doon? Itinitindig niya yung kanyang sarili doon sa kanyang sinasabi. No. So, those who believe in me will do the things that I'm doing. Ano? Sabi pa na, they will do even greater things because I am going to the Father. Ha? Imaginein mo, ha? Ang sabi niya, makagagawa kayo ng mas higit pa. Ha? Dahil ako ay pupunta na sa Ama. Amen? So, hindi po ganito yan. Atin pong balansehin. Theologically, ganito po yan. Yung quality of miracles na ginawa ni Jesus, wala pong makakapares doon. Ano? Sabi nga po, wala ka pang nakita na Kristiyano o even pastor or bishop o sino mang mangangaral o prophets na naglakad sa tubig. Wala. Ano? Si Jesus lang yun. Wala kang makikita na prophet, pastors, Christian, na yung water turns to wine. May makikita kang mga Kristiyano, yung wine turns to water. Di ba? Yung alak ginawang tubig. No? Pero yung water ginawang wine, wala. No, naalala ko po yung aking meron pong may teacher po doon nung nagbo-board pa po ako nung ako'y nag-aaral pa. Meron pong teacher doon sa high school kasi college na po ako noon na kasama po na sa boarding house pero iba yung kanyang boarding house. Sa taas niya, sa baba kami. Yung pong teacher na yon, ang tawag po sa kanya si Jollibee. No, ng mga estudyante niya kasi mataba. Doon ako nakakita talaga ng totoo pala yung sinasabi na ang iminumumog ay alak. Kasi kita ko yung sa umaga, gigising, ganyan. Tapos ang iniinom niya ay lapad, yung tanduay na lapad. Kagigising lang. Ako naging manginginom din, pero hindi ko po kayang uminom nang ako'y bagong gising. Nakakainom ako dati ng hindi natutulog. Yung dire-diretso, walang tulugan. Nakakainom ako. Pero yung gigisingin mo ko na magigising. O, tagay ka. Ha? Hindi ko kaya yon. Hindi ko kaya yon. Pero yung Jollibee na yon, nakakainom siya. Ano? So, yung quality of miracles na ginawa ni Jesus, that waters turn into wine, walang nakagawa pa noon. Wala pa nakabuhay ng patay ng tatlong, merong mga miracles na, may mga pastors na nakakabuhay ng patay na, pero oras lamang. Minuto lamang. Pero yung nangyari kay Jesus at kay Lazarus, 4 days na patay. Mabaho na. Gusto mo testing, punta ka sa sementeryo. Tapos maglehans ka ng nasa nicho doon. Pag may kumutok-tok-tok-tok-tok, buksan mo, baka kalansay na lang ilalabas. Ano? So, the miracle of the Lord Jesus Christ, the quality of the miracle cannot duplicate by man. Kasi siya yun. So, yung sinabi niya dito na greater things because I am going to the Father, yung sinabi niya dito, I can guarantee this truth. Those who believe in me will do things that I am doing, they will do even greater things. Anong mga hindi nagawa ni Jesus na miracles? Ha? Sumakay ng aeroplano. Hindi mo ba? Para magmisyon.
Yung ating ginagawa, miracles yan. Yung naitatransport natin yung message of God, yung word of God sa ibang bansa, kahit naririto tayo. Ano? Greater yon. Hindi nila pwedeng, yung marinig ka ng, alam nyo noon, pag nangangaral si Jesus, kailangan pipili siya ng lugar. Ano? Kasi imagine niyo 5,000 people pinakain niya. Paano maririnig ng 5,000 tao yung boses niya? Meron kasing, ano yun? Walang speaker, ha? Pero meron silang lugar na kung saan yung takbo ng hangin ay para marinig. Nakapasok na ba kayo sa kuweba? Sinong nakapasok na sa kuweba? Oh, sige, wag na sa kuweba. Sige ha, hindi ako nang-personal. Sa simbahan na lang ng Katoliko. Di ba pag nagsalita ka, oy, 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 oy. Di ba? Bakit? Kasi nga, kulong. Ano? Sabi nga ni Rene Requestas, pogi ako! Sumagot, sinungaling! Diba? Ang echo, sinungaling. Kaya mag-ingat kayo pagka sumigaw sa mga tabi ng dagat, di ba? Yung tabi ng dagat, yung mga clips na ganyan, tapos tabi ng dagat, pag sumigaw ka na, wow. Kaya pag sabi, pogi ako! Baka sabi siya, sinungaling! Ano? Hindi naman. Ang lahat ng ginawa ng Diyos ay maganda. Amen! Bakit? Amen. So, we can experience greater things, kung magtitiwala tayo sa Diyos. And we can do greater things. Marami kang mga greater things na nagagawa. Hindi ba? Dati, alam niyo po, nung 90s, sa mga batang 90s. Yan, 80s, 90s, Kami po, hindi pa 80s pala. Kami po, hindi pa nakakakilala sa Panginoon noon. Ang nag-share sa amin ng gospel ay walang iba kundi si Ate Medi. Kilala niyo naman si Ate Medi. Si Ate Medi, nasa Hong Kong siya. Sulat siya ng sulat sa amin. Every week may sulat kami. At kung siya'y magsulat, hindi isang sulat, lahat kami may sulat. At ang sinusulat niya ay lahat ng kanyang ginagawa niya, ginagawa sa church, ganito, lahat ay testimony. Kaya ikaw, alam mo, ang saya-saya, sabi niya, alam mo, ang saya-saya, Totoy, nag-fellowship kami, ganito. Ikaw din, alam mo, pinananalangan ko na ikaw din makatagpo rin kayo ng church. Ganyan ang ginagawa niya. 80s yun kasi wala pa naman ng cellphone. Hindi po ba? So, sulat. Linggo-linggo, laging may letter. Ano po? So, kaya, yung kanyang 10 years na pagpe-pray sa amin bilang pamilya, hindi nawala ng ano yun. At greater things yung ginawa niya. Hindi po madali magsulat, ha? Kami ay 6 na magkakapatid na sinusulatan niya, plus ang nanay ko, 7. 7 sulat, linggo-linggo. Hindi ang sulat namin ay isang sulat lang na, kumusta na ang kapatid mo? Hindi, tigi-tigisa kami. At kung siya'y maghulog ng sulat, hindi sa bahay lang namin, sa mga trabaho. School ako noon, sa school dumadating yung Kaya sabi nung security guard sa akin noon, mabilangan, lagi ka na lang may sulat. Sabi, anong gagawa ko? Ay minasulat sa akin. Hindi po ba? Ay bukod pa yung ibang sulat. Yuy. Na? So, kaya, madaming kasi tapos ang sulat mo pa, stationary. Aamuyin mo pa. Mabango. Na? So, greater things yon. Amen. Tingnan po natin si Deuteronomy 28 na sabi, the Lord will open the heavens. Ito promise of God, ha? The Lord open the heavens, His richest storehouse. For you, He will send rain on your land and the right time and bless everything you do. The Lord will make you the head, not a tail. You will always be the top, never the bottom. Amen. So, biro mo, napakaganda ng promise ng Panginoon. Yan ang promise ng Panginoon sa atin. Hindi ka tinawag para ikaw ay maging sa ilalim.
Nasa top ka. Ano? Hindi ko sinabi maging presidente ka, pero lagi kang obserbahan mo saan ka man dalhin ng Panginoon, hindi ka laging nasa ilalim. Lagi kang nasa ibabaw. Hindi man ikaw yung ibabaw na ibabaw, pero nasa ibabaw ka pa rin. Amen! So, you will be able to make loans to many nations, but won't need to borrow from any. Promise ni Lord, no? Hindi ka na mangungutang. Yung! Ano? Ikaw na daw ang magpapautang. Amen. Eh, pastor, bakit hindi ko nararanasan? Ang dami kong utang. Ano? Eh, bakit pwede ba nating kontrahin ang salita ng Diyos? Why? Because the promise of God is conditionally. Tingnan natin. If you faithfully obey the commands of the Lord your God that I am giving you today, teka muna, kasi kung daw ikaw ay faithfully, hindi kanta ni Baldovino. Patay na yan si Jobit, no? Kung ikaw daw ay tapat na susunod sa Diyos, ha? Ibibigay niya lahat ang mga pangako niyang to sa'yo. Amen. Kung hindi ka tapat, hindi mo talaga mararanasan. Maaring makita mo bakit kaya yung mga kapatid ko pinagpapala na. Bakit ako hindi pa? Kasi baka hindi ka patapat sa paglilingkod mo sa Diyos. Amen? May pag-uusapan po tayong dalawang karakter sa Bible. Kilalang kilala niyo po ito. Nakita niyo, nasilip niyo na ano. Si Elijah. Elijah is one of the great prophet in the Bible. Si Elijah po ay siya lamang ay nagpapatigil ng ulan. At nagpapababa ng apoy. Simula sa langit, pababa sa lupa. Abi, matindi, no? Siguro pagka ikaw pagka may nakasira ka, may nakagalit ka, Lord, pababaan mo nga ng apoy, di ba? Yung si John at si James. Lord, hindi tayo tinanggap dun sa, Jerusalem. Lord, pababaan mo nga ng apoy. Ay, kung nagkataon si Elijah, nakakapagpababa ng apoy si Elijah, no? So, at si Elijah, marami siyang miracle na ginawa. Pero, si Elijah ay nagkaroon ng successor. Walang iba kundi si Elisha. Huwag niyong tingnan yung mga katabi niyo. Kasi anointed yung mga ganyan. Yan. Praise the Lord. Anointed yung mga ganyan. Kasi, bakit? Si Elijah, mahaba ang balbas. Si Elisha, maiksi lang ang balbas. Pero anointed. Tingnan nyo. Si Elijah, nakagawa siya ng 8 miracles. Kasama na yung, pagpapababa niya ng apoy sa hain sa mga propeta ni Baal. Si Elisha, nakagawa siya ng 16 miracles, double sa nagawa ni Elijah. Kaya sabi sa iyo, anointed yung mga ganyan. Amen? Yan. Dikitan daw natin. Yan. So, makikita natin, mga kapatid, marami tayong matututunan dito kung paanong ginawa ng Diyos itong dalawang to na pagsamahin. Amen? Basahin po natin. 1 King 19:19-20. Elijah found Elisha, son of Shaphat. Elisha was plowing behind 12 pairs of oxen. He was using the 12 pair. Elijah took off his coat and put it on Elisha. Okay.
Teka muna, pag-usapan muna natin, ha? Si Elijah, ang magiging successor niya ay si Elisha. Ano? Ang sabi, ito si Elisha. Si Elisha ay anak ni Shapat. Hindi magkukulang kasi Shapat. No? So, tingnan niyo ha. Nung matagpuan ni Elijah, mga kapatid, makinig kayo dito. Nung matagpuan ni Elijah, when Elijah found Elisha was, plowing behind. Anong ibig sabihin ng plowing? Nag-aararo. No? Nag-aararo siya. So, nag-aararo. 12 pairs of oxen. Ha? He was using the 12 pair. Elijah took his coat and put it on Elisha. Tatawagin na si Elisha na maging servant ni Elijah. Tingnan natin ha. Anong ginagawa ni Elisha? Nag-aararo. It means nagtatrabaho si Elisha. Working siya. Ang mga, alam nyo, usually ang mga tinatawag ni Lord, yung mga nagtatrabaho. Hindi ako nagsabing galit si Lord sa tamad, ha? Pero, usually, ang tinatawag ni Lord, yung nagtatrabaho. Alam niyo po, mga kapatid, no? I remember, naalala ko po, nung bago pa lang kami mag-asawa, napaka-active ko na sa church, no? Prayer meeting, Bible study, kahit sa mga gawain, seminars, lagi akong sama ng sama. Laging sinasabi nung senior pastor ko, si Lolo Andy, alam mo, ang tingin ko sa'yo, gagamitin ka ni Lord. I was working during that time. Nagtatrabaho ako noon. Sabi ko, paano kaya ako gagamitin ni Lord? Nagtatrabaho ako. Sapat na sa akin yung ganito na, may seminars, pag minsan naglilib ako para maka-attend, ganyan, So, working ako. Ano po? Kaya ang mga tinatawag ni Lord, huwag mong iisipin na kung mo ikay nagtatrabaho at busy ka at working ka, hindi ka tatawagin ni Lord. Ikaw nga yung tatawagin. So, ano pa? Sabi niya, meron siyang 12 pairs of oxen. Ilan yung 12 pairs? So, nung mga panahong yon, pag ikaw ay mayroong isang oxen, isa kang malaking kabayo, baka, mayaman ka na. Siya, ang kanyang baka o ang kanyang oxen ay 12. So, it means, Elisha is wealthy. Mayaman. Bakit? May binubungkal siya. May sinasaka siya. Meron siyang baka. Meron siyang araro. Mayaman si, may pera o merong pag-aari si Elisha. Mga kapatid, pag ikaw ay tinawag ng Diyos, mahirap bumitaw pag ikay nagtatrabaho at ikaw ay merong pag-aari. Alam niyo po, ako po noon, nagtatrabaho ako na isang magandang trabaho. Kasi during that time na ako'y tinawag ng Panginoon, ang posisyon ko po noon ay acting purchaser. Kasi yung purchaser namin ay na-aksidente, nahulog sa bus. Napilayan sa Bicol. Bicolano po yun eh. Ngayon, ako, hindi naman ako college graduate, hindi ako entitled dun sa posisyon. Kasi alam niyo naman sa atin, janitor lang kailangan with pleasing personality pa. Hindi ba? Di ba? Merchandiser lamang kailangan tapos ka ng... Di ba?
Janitor lang kailangan 2 years, ano ka? Mga ganon. Ako, vocational graduate, tapos purchaser ang magiging trabaho. Alam niyo kung bakit ako ang naging purchaser? Kasi ako ang alalay ng purchaser. Kasi ako ang nagdadrive ng yung purchaser namin na aksidente, ako ang taga-drive niya. At kahit saan, sa Manila, sa Antipolo, sa Quezon City, kahit saan yung mga supplier namin, sa Cavite, kahit saan, alam ko dahil ako ang nagdadrive. Walang sino man sa company namin noon, Bacnotan Steel Corporation, na may alam kung nasaan itong mga supplier na ito, lalo na sa Binondo, lalo na doon, pasikot-sikot ang daan doon. Ako lang ang nakakaalam. Kaya ang ginawa ng management, ako ang ginawang acting purchaser. Tuwan-tuwa ako noon kasi sabi ko, Lord, praise God, blessing to. Kasi hindi ako qualified, pero napapunta ako sa posisyon dahil doon sa alam ko na hindi nila alam. No? Tingnan mo katabi mo, baka may alam yung katabi mo na hindi mo alam. So, sa panahong yon, mga kapatid, tapos meron na akong small sideline noon, nagbebenta po ako ng yero. Kasi yung mga bago pa lang nauuso yung mga color drooping natin, yung mga tile span, yung parang ganun-ganun na yero, bago pa lang nauuso noon. Meron kasi kaming employees discount. So, meron kami noon, meron akong 35% employees discount. Ngayon, pag bumili ka sa company, 10% discount lang ang ibibigay sa iyo ng company. Ako, bibigyan kita ng 15% discount. Sa 100,000, 15,000 ang masasave mo. Malaki na yon. So, dahil pangalan ko, akong bumili, may 10% ako. Legal yon kasi pwede mo namang gamit. Basta sabihin mo lang na wala ka lang ang resibo mo, pangalan ko, gano'n. Napayag naman, 'di ba? So maganda, may pera, may trabaho. Maganda ang bihis. Kasi maganda ang bihis kasi purchaser ka, haharap ka sa mga supplier, mga At marami talaga akong hinaharap kasi kahit yung mga pagbili ng mga sasakyan, ako humaharap. Pinatawag ka ng Panginoon, sabi sa akin ni Pastor Andy, ni Lolo Andy. Hindi ako makapanya, mahirap iwanan. Pero pag talagang si Lord ang kumilos, natanggal ako sa trabaho. Contractor nga ako. Dati proud ako tinatawag na contractor, ngayon parang ayoko na. So, it doesn't mean hindi ko mo malago ang negosyo mo, hindi ko mo maganda ang trabaho mo, malaki ang sweldo mo, hindi ka tatawagin ni Lord. Tatawagin ka ni Lord. Sabi sa katabi mo, parang ikaw yata yung topic ngayon na. Amen? Ano pa? So, noong mga panahong yon, tinawag siya, pinuntahan ni Elijah si Elisha, at ang sabi diyan, Elijah took off his coat and put it to Elisha. Binigay daw ni Elijah yung coat niya kay Elisha. Ang ibig sabihin noon ay, ang ibang term noon ay mantle. Hindi yung mantle na panlamesa, kundi mantle, ibig sabihin, merong tinatawag tayo na prophetic mantle. Pag yung prophetic mantle, nadyan, hanba nag-worship tayo, tapos biglang nagkaroon ng prophetic mantle, may mga nakakapag-prophesy. So, the mantle, ito po ang meaning ng mantle, Ayan. Elijah took off his coat and put it into Elisha. Ayan. The mantle is the anointing and authority. Yung anointing ni Elijah at yung authority, inano niya na, ikaw magiging successor ko. Ikaw yung magpapatuloy ng sinimulan sa akin ng Diyos. Hindi po ba? So, pero alam niyo po,
Kadalasan, yung iba, nagpe-fail sa ganito. Bakit? Minamadali nila. If you want to serve the Lord, there is no shortcut. Walang shortcut sa paglilingkod sa Panginoon. Lahat ng bagay na pag maglilingkod ka sa Panginoon, dadaan ka sa process. Walang longganisa na basta na lamang kinuha yung karne at sinabing, longganisa yan. Wala. Kailangan gilingin, kailangan lagyan ng mga ingredients, tapos isilid sa bituka ng baboy, tapos saka pa lang siya magiging longganisa. Process. So, ganun din ang paglilingkod sa Diyos. Ang mahalaga lamang sa atin, mga kapatid, you have a desire to serve God. Kasi si Lord ang magpa-process sa iyo. Amen. So, the greater mantle comes with a greater maturity and vision. Ngayon, si Elijah ay farmer. Si Elisha. Ngayon, tinawag siya ni Elijah. Siya ay busy. Nagtatrabaho, nag-aararo. Wala akong time, pastor. Busy ako. Yun nga ang qualification. Busy. Pag sinasabi mong wala kang time, praise the Lord, qualified ka. Kasi busy ka. Amen? At greater comes with a greater maturity. Pag-usapan natin maturity. Hindi ang maturity ay pag-edad. Kasi maraming matanda, immature. Naniniwala kayo doon? Hindi ko mamatanda ka, mature ka. Maring sa itsura. Pero sa iyong pagkatao, alam nyo bang merong mga 75, 80 years old, 90 years old, 100 years old, matampuhin pa rin? Hindi lang naalok ng pagkain, di bahala kayo. Huwag nyo na akong pakainin, mamatay na ako dito. Napaka-arte. Di ba? Aba, ay umidad ka na ng ganyan, hanggang ngayon ba naman matampuhin ka pa rin? Alam mo, kung ang tampo nakakapagpaganda, ang daming magaganda. Kasi maraming matampuhin So, ibig sabihin, maturity and mission. Kailangan, pag tinawag ka ni Lord, kailangan ka muna niyang immature. And maturity, you cannot find maturity in your comfort zone. Mga kapatid, hindi pagpapasarap ang maturity. Hindi lahat ng gusto mo, mamamature ka kung lahat ng gusto mo ang gagawin ng Diyos sa'yo. Hindi, padadaanin ka sa process ni Lord para mag-mature ka. At hanggat hindi ka nakakalampas sa test na ginawa ni Lord, hindi ka aangat ng level ng buhay mo. Amen? Tingnan natin. Basa. So Elisha left the oxen, ran after Elijah and said, "Please let me kiss my father and mother goodbye. Then I will follow you." Alam niyo, ito ang isang maganda kay Elisha. Marunong siyang sumunod. Ang sabi niya dyan, Elisha left the oxen. Iniwanan na niya yung kanyang trabaho. Hindi ko sinabi mag-resign kayo, ha? At tumakbo siya kay Elijah, pero ang sabi niya, pwede ba? Sabi niya nga, pwede ba? Pwede bang halikan ko muna yung aking mga magulang bago ako sumama sa iyo? Alam mo, mabuti si Elisha, marunong magpaalam. Hello? Yung mga kabataan dyan, yung mga nanonood ng mga kabataan dyan, huwag niyong gayahin si pastor. Kasi wala pa cellphone noon, Pagdating ko sa bahay, sabi ng nanay ko, saan ka na naman ang galing? 3 araw kang nawala. Alam mo, nay, may dala akong daing, panuhol,
nasa Quezon pala ako. Hindi ako nagpaalam 3 araw. Kaya nung ako'y nawawala na, hindi na ako hinahanap. Nasanay na ako nawawala. So, pero si Elisha, marunong magpaalam. Teka muna, magpapaalam muna ako. Hindi kabaduyan ang nagpapaalam. Pag hindi piniyagan, di huwag tumuloy. Para humaba ang buhay. No? Bakit? Kasi ang sabi ng Bible, respetohin mo, mahalin mo ang iyong mga magulang at hahaba ang iyong buhay. Hindi pagkain ng spaghetti, pansit at sotanghon ang paghaba ng buhay. Kung hindi pagrespeto sa magulang. Amen. Hallelujah. So, hayaan mo muna ako magpaalam. Ano? Alam nyo, di ba, sa New Testament, ang sabi nung Lord, susunod kami sa iyo, pero magpapaalam muna kami. Di ba? Di ba? Si Jesus mas mahigpit, di ba? Ang sabi niya, ang magmahal sa magulang ng higit sa akin na hindi karapat-dapat. Di ba? Tapos sabi, Lord, susunod kami, ililibing mo na yung mga patay. Hayaan mong ilibing ng mga patay ang kapwa patay. Paano mangyayari yun? Di ba? Pero si Elisha, sabi niya, sige, go. Ano? Go ahead. So, Elisha, tika mo na alam nyo, hindi lahat ng permission ay okay kay Lord. Sample, may ginagawa kang bagay na hindi ka nakakaranas ng consequence, hindi ibig sabihin okay kay Lord yun. Hindi lahat ng permission o ina-allow ni Lord ay okay kay Lord. Sometimes, it's a test. Ano? Ang sabi dito, ako muna babalik muna ako. Test yun, test. Sabi ni Elisha, sige, test yun. Bakit? Tingnan natin dito. So, Elisha left the oxen, ran after Elijah. So, may willingness yan na sumunod. May willingness niya sa maglingkod. May willingness niya sa sumunod sa Panginoon. Pero, magpapaalam muna siya. Now, next. Go back, Elijah. Answered him, I'm not stopping you. No? Sabi niya, papalo ko, sige, hindi kita pipigilan. Test yan, test. Sometimes, we do something not pleasing unto God. Pero, hindi ka pinatitigil ni Lord. Hindi ka nakakaranas ng consequence. Okay lang pala kay Lord na ginagawa ko to Ano? Sample, you are in the wrong relationship. Hindi naman nagagalit si Lord sa akin. Ano? Hindi naman nagagalit si Lord sa akin. Sometimes, it's not okay to God. It's a test. Amen. So, kaya tingnan natin. So, Elisha, tingnan ang ginawa ni Elisha. Elisha left him, took 2 oxen, and butchered them, and boiled the meat, using the oxen's yoke for firewood. Kaya ang ginawa ni Elisha, nung pagkabalik niya, pinayagan siya ni Elijah, ang sabi niya, teka muna, bago ako umalis, kailangan meron akong gawin. Anong ginawa niya? Tinadtad niya ang kanyang mga baka. Yung pang-araro niya, binutchered niya. At ginawang bulalo. Ayan boiled the meat. Ay ano ba ang tawag sa boiled the meat na baka? Di ba bulalo? Ginawa niyang gotong Batangas. Pagkatapos, ang ginamit niyang panggatong ay yung kanyang araro. Yung kanyang yoke, yung dito. Ano? Susunod ako sa iyo. Susunod ako kay Lord. Pero teka, bakit?
Itong baka, baka pagsunod ko, alalahanin ko pa, sino kayo nagpapakain ng baka ko? Naku, yung araro ko, baka anayin. Di ba? So, tingnan natin. Butchered, boiled, yolks, for firewood. Yun pang iginatong niya, yung araro niya. Wala na siya. Wala na siyang babalikan. No option to turn back. If you decided to follow the Lord, don't put an option to turn back in your old way, in your old life. Yung dating buhay mo, nagdesisyon ka na, naranasan mo na, pinagaling ka ni Lord, naranasan mo na, iniligtas ka ni Lord, naranasan mo na, pinagpala ka ni Lord, huwag ka na magbigay ng option na bumalik sa dati mong buhay. Amen? Hallelujah! Kaya, si Elisha, praise the Lord, si Elisha, teka, baka alalahanin ko pa yan eh. Baka tawagan ako ng nanay ko, yung baka mo namamayat na. Yung araro mo, ninakaw. Magiging kaanuhan pa niya sa kanya yon. Burden pa niya yon. Kaya anong ginawa niya? He decide a right decision to bulalo the baka and gatong the araro. Wala ka nang babalikan. Kapatid, kung dati ang gulo ng buhay mo, ang dami mong problema. Kung dati, lagi kayo nag-aaway ng pamilya mo, ng asawa mo, ng anak mo, tinubos ka na ni Lord, inaayos na ni Lord. Hindi ko sinabing lahat ay nakahiga ka sa bed of process. Hindi ko sinasabing ka doon. Pero unti-unti, naranasan mo kapayapaan, naranasan mo na kasaganaan, nakagalingan. Huwag ka nang magbigay ng option to turn back in your old life. Amen? Diretso ka na. Sabi mo sa katabi mo, diretso na tayo. Wala nang balikan. Amen? Amen po, hayan. No turning back na. Tingnan nyo After na sumunod ni Elisha kay Elijah, tingnan po natin Anong ginagawa? Ito nangyari, 1 King chapter 19. Pero, nangyari, ang sinasabi ni Elijah na itatransfer yung anointing sa kanya, 2 King, chapter 2. Itong distance nitong dalawang to ay 6 years. 6 na taong sumunod si Elisha kay Elijah. Anong ginagawa? Tingnan natin. When the Lord was going to take Elijah to heaven in a windstorm, Elijah and Elisha left Gilgal. No? Yan. Parang napasingit yung isang yun. Ito muna yun eh. Elisha, the son of Shaphat. Shaphat. Is here. Anong ginagawa? Is here who poured water on the hands of Elijah. For 6 years, PA si Elisha. Anong PA? Prophet assistant. Alam niyo po, example, nung ako'y tinawag ni Lord, ang sabi sa akin ng senior pastor namin, tinatawag ka ni Lord, magiging pastor ka. Alam niyo po, ako po ang nakatira sa church. Ako yung nakatira sa pastoral house. PA din po ako. Pastor's assistant. Anong ginagawa ng pastor? Nagpipintura ng mga kung ano-ano dun sa church. Naggagawa ng mga ganito, mga kabling ganito kasi hugungan ng hugungan, kanina hugong ng hugong, So, naghihinang ako ng ganyan, naglilinis ako ng church, nagpipintura ako ng sahig. Lahat ng gawain sa iglesia, akong gumagawa. For how many years bago lumaki si Zion? Kasi nakuha ni Zion yung paglilinis nung siya ay malaki na. No? Ako lahat ang gumagawa doon. Lahat ng sinasabi ni Lolo Andy, kahit sa misyon,
Imagine niyo, nag-mission kami sa Mindanao. Pagdating namin ng mission namin sa Mindanao, may seminar. Excited ako umattend ng seminar. Dahil, oh wow, may seminar. Alam niyo ba, ang sabi ng yung mentor ko, sabi niya, bumili kami ng baboy. Patayin niyo ito at ipakakain sa atin ng seminars. Imagine niyo, dalawa kaming pastor. Yung ninong ni Dave, si Pastor Bubot. Isang buong baboy, dinala doon buhay. Buhay. Buhay na baboy. Pinatay namin. Dalawa lang kami, ha? Pinatay namin. Nakipagbuno kami sa baboy. Yung baboy sa Mindanao, malakas. Kasi hindi hindi nakakulong sa itim pa yung baboy, itim, malakas. So, pinatay namin ang baboy, ginayat namin ang baboy, nilinis namin ang baboy, ginayat namin ang baboy, niluto namin ang baboy. Dalawa lang kami, mga kapatid. Kaya nung gabi, para kaming baboy na pinatay din sa pagod. PA lang ako noon, mga kapatid. Pastor assistant. Si Elisha, prophet assistant lang siya. For 6 years, naglilingkod siya kay Elijah. As a prophet assistant. Hindi po ba? Kaya mga kapatid, ang paglilingkod sa Panginoon, walang shortcut. Dadaan ka talaga sa training. Dadaan ka talaga sa process. Sabi ko nga sa inyo, walang longganisang ipinrito na basta kinuha yung baboy at iprito mo longganisa yan. Hindi longganisa yung pork chop yun. Kung gusto mong kumain ng longganisa, ipaprocess yan. Hindi yan pwedeng ilagay sa kawali at pork chop yun o kaya liempo. Hindi po ba? Kaya mga kapatid, sabi ko sa inyo, hindi ko tatapusin to. Kasi mahaba pa to eh. Lalagyan ko to ng part 2 para mas lalo kayong manabik. Amen? So, mga kapatid, tandaan nyo to ha. What is the qualification na ikay tinatawag ng Panginoon? Number 1 qualification, you are busy. Hindi ko mo busy ka, hindi ka tatawagin ni Lord. Yung mga busy, yung mga working, yun ang tinatawag ni Lord. Amen? Ano pa? Hindi yung mga mahihirap. Kasi yung mga tatawag ni Lord, hindi ko naman sinabing mayayaman. Paano ka tutulong? Halimbawa, may i-reach out kang tao na kailangan mong tulungan. Ni pambili ng bigas, wala ka. Paano mo bibigyan ng bigas yun? Ikaw nga, wala. Hindi ba? Kaya, ang ginagawa ni Lord, ang tinatawag niya, ay yung mga busy, yung mga working, at yung mga willing. Taas nga mga kamay ng mga willing magpagamit kay Lord. Sige, taas. Lord, nakikita mo po ang mga kamay na ito, ha? Lord, hindi po sa akin sila nagtaas ng kamay sa iyo, Panginoon. Amen? Yan. Kaya mga kapatid, tayo po ay itutuloy ko po ito. Para po mas lalong ka-excited. Kasi hindi pa tayo napunta dun sa 4 na lugar. May 4 na lugar pa tayo pupuntahan. Amen? So, alam niyo po, ang sabi nga, ang mga tinatawag ni Lord ay mga busy. Kagabi pa ito, inilagay sa heart ko ng Panginoon. Hindi ko muna sasabihin kung anong ipagagawa ko sa mga taong to. Pero inilagay na ni Lord sa aking puso ang mga taong to. Kaya mamaya after ng kainan, mimitingin ko itong mga taong to. Number 1, si Ate Maggie. Number 2, si Sister Juliana. Number 3, Sister Joanne. Number 4, si Brother Dar.
So, hindi ko pa muna, mamaya ako na lang sasabihin kung ano ang ipagagawa ni Lord sa inyo. Ano? Basta, asa nga pala, isa pa, may last pa. Si number 6, si Sister Mavic. No? Hindi niya ako naririnig na doon sa loob, no? So, mamaya, after ng eating fellowship, bigyan niyo ako ng kahit 5 minutes time kung ano ang ipinagagawa ng Lord sa inyo. Ito, hindi ko kayo pipilitin. Ito ay inilagay sa puso ko ng Panginoon at bahala kayo mag-decide. Nagtaas kayo ng kamay kanina, you are willing to serve God. You can start here. Ano? Amen? Pwede palakpakan natin ng Panginoon. Tumayo tayo lahat. Hallelujah. Hallelujah. Yung mga busy, ano? Busy si Sister Juliana, nag-aaral. Si Ate Maggie, busy. Si Sister Joan, busy sa mga anak niya. Ano? Sister Mavic, busy. Yun yung qualification ni Lord, yung mga busy. Amen. Sino pang busy ang gustong magpagamit kay Lord? Hallelujah. Wala nang tumaas. Amen. Hallelujah. Tayo pa'y manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan, thank you, Lord, for the privilege that we can serve you. Lord, ang kalakasan ay sa iyo nang gagaling. Habang kami nakakapaglakad pa, habang kami nakakapagsalita pa, habang kami nakakapag-unat pa ng aming mga kamay, we want to serve you, Lord. Ama, it's a privilege to serve you. This is not a burden. Hindi po ito pandagdag upang kami matawag na banal, upang kami matawag na naglilingkod sa iyo. Kung hindi, Panginoon, salamat sa opportunity, sa open door na ibibigay mo sa amin to serve you, O God. And Lord, hallelujah. Panginoon, kung paanong sinamahan mo ang iyong lingkod sa paglilingkod sa iyo hanggang ngayon. Kung paano, Lord, na nung araw na hindi ko ma-imagine na mangyayari sa akin ang mga bagay na to, na tagapagpintura lang ako ng mga upuan, taga-repair ng mga kordon, tagapagluto doon sa mission, tagapagdala ng mga gamit. Pero Lord, yung pala'y training ground lang yun. At hindi ko malubos maisip ang pagpapasalamat, Panginoon, na ako'y nakakatayo ngayon sa harap ng mga tao at ipinagkatiwala mo mga taong ito sa akin upang sila alagaan at turuan, Panginoon. Lord, I know, bumaksak, nahulog ako sa kasalanan, pero muli mo ako binangon, Panginoon. At dahil doon sa biyayang yon, O Lord, salamat, Lord. At ako'y magpapatuloy na maglilingkod sa iyo up to the end of my life. Di po ako magre-retire, Panginoon. Magpapatuloy ako hanggat ako'y may hininga. Maglilingkod ako sa iyo. At Lord, ganun din po, mailiwat ko, maisalin ko yung mantle na to. Yung desire ko mo, Lord, sa paglilingkod, maisalin ko sa bawat isa sa kanila. And all the giftings that you entrusted unto me, O God, I like to impart it, Lord. May impart ko lahat ito. Na hindi ito manatiling sa akin lamang. Kung hindi, Lord, padamihin mo ang mga giftings na to at ang mga anointing na ipinagkatiwala mo, Panginoon. Salamat po, O Diyos. At Lord, sama-sama kaming magpupuri at magluluwalhati sa iyong dakilang pangalan. The only prayer, Lord, na lagi kong sinasambi sa iyo, unite us, Lord. Lord, wala pong puwang ang spirit of division sa aming kalagitnaan. Wala pong puwang ang spirit of complaining sa aming kalagitnaan. Wala pong puwang, Panginoon, ang spirit of murmuring sa aming kalagitnaan. But Lord, I release the spirit of love, O God, at respect sa bawat isa. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen and amen and amen. Sige po, at makakaupo muna tayo.